Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 24th regular session is now called to order. Roll call, Mr. Secretary. The honorable members of the Sangguniang Panununsod, Honorable Kathleen C. Briones, Honorable Mark Aris Pilwansing, Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Veloso, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Monte Alto, Honorable Pasitas Liviste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato Olinato, Honorable Donato Armonfero, Honorable Virgilio I. Macasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso for our invocation. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Ama naming makapangyarihan, pinasasalamatan at pinupuri ka namin sa bagong araw na ipinagkaloob mo sa bawat isang naririto. Ilinadalangin po namin ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kababayan, and we're also praying for special intention sa mga nasalanta ng bagyong Egay. Hinihiling po namin ang iyong patnubay upang lahat po ng aming papag-usapan sa umagang ito ay maging para sa lalong ikadadakila at ikararangal ng iyong pangalan. Sabay-sabay nating dasalin, papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. I will likewise request the Honorable Hernandez Veloso to lead the singing of the national anthem. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng ating dibdib at sumabay sa pag-awit. Kayang maging perlas na silanganan, hanap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hirang, duyan ka ng pag-ibig, sa manlulubig, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit bubong. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang islap ng watawan mo'y nabuhay na nagdidilim, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lumarang aming bigaya na Reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Considering that we all have copies of the minutes of the previous session, I move that we dispense reading and the same be considered as approved. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Labiste. Discussion? Objection? The chair hears none. The minutes of the previous session is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. The Honorable Kathleen Briones, or Vice Chairman, Honorable Don Linatok. May I solicit a motion for the to dispense? Mr. Presiding Officer, pursuant to the availability of the committee report to all the members of the Sangguniang Panlunsod, and provided that the Madam Chair is not present, I move that we dispense the reading of the reading. I-defer ba? Considering that majority of the committee members did not sign the committee report, I move, Mr. Presiding Officer, that the committee report number 2015-004 of Committee on Ethics be deferred, Mr. Chair. seconded. Discussion, objection, committee report number Ethics 2015-004 is hereby deferred. Next committee report, Committee on Economics. The Honorable Pasita S. Leviste is recognized. Naku, late na. Paano yun? The Honorable Leviste. Before the Honorable Leviste, the committee report of the Chairman of the Committee on Ethics, Consejala Briones, was deferred due to majority of the members did not sign the committee report. The Honorable Leviste is recognized. Mr. Chair, provided that the city councilors have a copy of the committee report, I move we dispense the reading of the committee report. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second for adoption?
Seconded by the Honorable Mendoza, Hernandez, Veloso, and Pua. Discussion? Objection? The chair hears none. Committee report number economic-2015-001 is hereby adopted. Next committee report, the Honorable Joel Pua is recognized. Mr. Chair, Committee Report, House Number 2015-029. Provided all the City Councilors have a copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report. Any second? Seconded, discussion? The Honorable Hernandez, Veloso is recognized. Okay. There's a motion that the committee report be read. Any second? Seconded by the Honorable Linatok. Discussion? Objection? The chair hears none. The chairman of the Committee on Housing and Land Utilization is directed to read its committee report. May I ask the Secretary to read the committee report? Subject of referral, OMSUP 20-2015-00669. Request of Honorable Nonato Armonfero, City Councilor, for the passage of a resolution granting authority to the local chief executive to issue special use permit for the operation of lodging houses situated at Barangay Ludlod, Lipa City, particularly described as Lot 1-B-1 and covered by TCT number 181436. Findings. This committee, to which the request of Honorable Nonato Armonfero for a resolution authorizing the granting of special use permit for the operation of lodging houses at Barangay Ludlod, was referred, conducted a public hearing on July 2, 2015 to have multi-sectoral consultation on the matter. Said hearing was attended by the chairman and residents of Barangay Ludlod, representatives of different religious sectors, representatives from concerned city government offices, and the legal counsel of Honorable Monfero. The request was made in accordance with the provision of Special Ordinance Number 11-2004, which requires a special use permit for the operation of said establishment. The request, however, was directed to the Sangguniang Panlunsod without the proper endorsement of the city mayor. Recommendation. In view of the foregoing, this committee recommends the august body to direct the Secretary of the Sangguniang Panlunsod to endorse the said request of Honorable Nonato Armonfero to the Office of the City Mayor for observance of the normal process and proper endorsement back to the Sangguniang Panlunsod for each disposition. Respectfully submitted, Honorable Joel D. Pua, Chairman, Honorable Pasitas Liviste, Member, and Honorable Donato O. Linatok, Member. All signed the committee report except Honorable Linatok. Motion? Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second? Seconded by the Honorable Lebiste and Katipon. Discussion? Objection? The chair hears none. Committee report number House-2015-029 is hereby adopted. Next committee report. Mr. Chair, Committee Report, House Number 2015-028. Again, Mr. Chair, provided all City Councilors have a copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report. Any second for the dispense? The Honorable Mendoza is... Any second to the motion? Seconded. Discussion. The Honorable Mendoza is recognized. Any second to the motion? Seconded. Discussion. Objection. The chair hears none. The chairman of the committee or the secretary of the Sangguniang Panlunsod kindly read the committee report. May I ask the Secretary again to read the committee report? Committee report submitted by Committee on Housing and Land Utilization. Subject of referral, OM-OTH-2015-00748. Letter of the City Mayor Honorable Maynardo Isabili addressed to the SP through Honorable Eric B. Africa, City Vice Mayor, forwarding the committee resolution number 001-2015 adopted by the Lipa City Appraisal Committee for the valuation of a certain parcel of land
known as lot number 3-B with an area of 30,000 square meters located at Barangay Dagatan, Lipa City, registered in the name of the city government, and requesting to grant authority for the city mayor to enter into contract of sale on the subject property for appropriate action. Findings. Referred to this committee was the endorsement letter of the city mayor, Honorable Maynado Isabili, forwarding to the honorable members of the SP through the city vice mayor, Honorable Eric B. Africa, the inspection report and resolution number 001-2015 of the Lipa City Appraisal Committee dated March 9, 2015, entitled Resolution for Appraisal on Certain Parcel of Land known as Lot Number 3-B covered by TCT number 179650 with an area of 30,000 square meters declared in the name of the city government, PF Lipa, located at Barangay Dagatan, Lipa City, for the purpose of determining the present valuation prevailing in the area for the purpose of sale of the property and requesting for an authority to enter into contract of sale for the subject property. Based on the actual inspection of the Office of the City Assessor, the property is approximately 1 kilometer away from the main barangay road, but with the road right-of-way access traversing the horse trans owned by Joseph Cody Henko, including all of the adjacent lots. It is exactly located in the midst of the D. Henko Ranch, slightly elevated and within the vicinity of agricultural lots and nearly surrounded by the Stallion Subdivision, Amaya Estate, and other horse ranches situated in the vicinity. The subject property was acquired by the city government of Lipa in the amount of 11,100,000 pesos or 370 pesos per square meter through a deed of absolute sale ratified by the SP through resolution number 242 series of 2009 to serve as MRF site. Under the Appraisal Committee Resolution number 001-2015, since the property is now surrounded by residential houses and livestock farms, an MRF facility there will adversely affect those living in the area. The Appraisal Committee finds it more advantageous to dispose of the said property and purchase one which shall be used for the said purpose. The Appraisal Committee recommends the sale of the subject lot at 400 per square meter as recommended on the inspection report prepared by team of appraisers, an amount which is much higher than its acquisition cost. Recommendation. Since the appraisal of the property with an area of 30,000 square meters covered by TCT number 179650, lot number 3-B registered under the name of the city government of Lipa, located at Barangay Dagatan, Lipa City, is commendable and advantageous to the city government. This committee recommends to this august body the passage of a resolution authorizing the local chief executive to enter into contract of sale for the subject property. Respectfully submitted, Honorable Joel D. Pua, Chairman, Honorable Pasites Liviste, Member, and Honorable Donato O. Linatok, Member. All signed the committee report except Honorable Linatok. Motion? Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second? Seconded by the Honorable Makasaet. Discussion, the Honorable Mendoza is recognized. Magandang umaga sa atin pong Vice Mayor, sa lahat ng mga kasama natin dito sa Sangguniang Panlunsod. Gusto ko lamang sana makapagtanong ng ilan sa atin pong proponent at nakita ho natin na ang rekomendasyon po sa committee report ay ipagbili po ang lupa ng Lipa. At nakalagay nga ho dito ay tatlong ektaryang lupa or a total of 30,000 square meters na ang pagkakabili ho ng city noong panahong 2009 ay 370 per square meter at pagkatapos ho ng 5 taon ay ngayon ho ipagbibili ng city ang lupa hong ito sa halagang 400 per square meter. At ang nakalagay po dito ay the appraisal committee recommends the sale of the subject lot at 400 pesos per square meter. Sino po ang mga appraisal committee ho na nag-appraise nitong 400?
Is this the fair market value or the assessed value? Meron ho ba tayong mga papeles na pwede ho nating ipakita dito sa Sangguniang Panlunsod para ho makita natin at kung maaari ho sana matanong ho natin ang ating pong appraisal committee kung talaga pong ito lamang ang value ng nasabi hong lupa. Kasi pag dito ho sa lipa ang pinag-usapan, siguro ho pag nakikita ho natin along the highway, ay hindi lamang po yan ang presyo. Kahit po sa mga interior ho na lugar, ay hindi ho natin alam kung makakabili pa ho tayo ng 400 pesos per square meter. Sana ho'y maipatawag din natin ang atin pong assessor na ano ho ang talagang mga value ho ng lupa dito sa lupa para makita ho natin ang fair market value, makita ho natin ang assessed value ho ng lupa dito sa lungsod natin. So, Mr. Chair, tayo po ay nagpatawag ng isang committee hearing na ito po ay dinaluhan din ng ating pong appraisal committee headed by our city assessor, Engineer Juliet Andal. Ano po? At ito po nga ay inassure nila sa atin na ito po ang tamang halaga ng lupa doon dahil po ito interior lot at ito po ay pinanggigitnaan ng rancho. Ano po? Nung ito po ay nakuha natin, ito po ay binili natin upang magamit bilang isang MRF facility. Pero ganun pa man, yung ito po yung mabili po natin, ito po yung hindi po napakinabangan ng city. So it's been, ito po yung naging disadvantageous sa ating city at hindi po natin pakinabangan. Ano? Bagamat binili natin ito para MRF, hindi naman po nagamit. Ano? Kaya minarapat po ng ating local government, ang ating pong city mayor na kung maaari ito mapagbili na lang natin upang sa ganon, ito'y mas mapakinabangan pa natin upang maibili po natin ang kinakailangan ng ating lungsod na lipa. Kung saan ay kinakailangan nating bumili po ng isa pang lote na kumbagay mas akma na gawin bilang isang MRF facility. Ano po? Kumbaga ito naman po yung pagbili po naman natin ng ng isang lupa na gagamitin natin bilang MRF facility. Ito po muling dadaan pa sa pagpupulong dito sa ating sasanggunian. Ngayon naman po ang hinihiling lamang ay ang authority para sa ating mahal na Mayor Maynard Sabili para upang sa ganon ay makapasok siya sa isang kontrata. Mr. Presiding Officer, na-mention ho ng ating pong proponent na ito po ay interior lot. Pero it is clearly stated here in the committee report na kahit po ito interior, ay meron pong access po ito at meron pong right of way. Maliwanag po na nakasulat dito na 1 kilometer away from the main barangay road but with a right of way access traversing the horse ranch owned by Joseph Co. Dihenko, including all the adjacent lots. So maliwanag ho na meron hong daan papasok ho doon. At kung ito po ay hindi man napakinabangan nung una ng city government, hindi naman ho ibig sabihin, hindi na ho papakinabangan ng city government itong property na to. Kung tayo po meron pong programa sa MRF noon na hindi na po naituloy, siguro naman ho hindi lamang nakatali sa MRF itong lupang ito. Pwede hong gamitin ng ating agriculture, pwede hong taniman ng mga pananim para ho malaman, para ho maging mga sample o dun sa mga ipinamimigay ho ng agriculture ng mga halaman, pwede hong gawin yan. Hindi rin lamang po naman sa agriculture pwedeng gamitin in the future ho. Maaari rin hong pagawaan din ho siguro ng mga ibang bagay. Baka ho mamaya, pwede hong doon ilagay ang City Hall. Di ka ho? Ay madami hong pagkakataon ng city na sasayangin kasi napakalaki ho ng lupa na ito kung ito po ipagbibili natin sa ganun din lamang halaga. Ganun gaho ang pangangailangan ng city at sa 11 milyones o sa 11 million po lamang na halaga ay kailangan magbenta ng property ang city para ho makabili o makagawa uli ng iba pang programa. Ang budget po ng city ay inaabot po ng 1.3 billion pesos. Kung pagbabasihan po natin ang 11 million sa 1.3 billion, ay baka ho hindi pa umabot ng 1% ng total na budget ho ng DIPA. Ganong gaho katindi na ang pangangailangan po natin para ho tayo makapagpagawa ng isang programa, ay kailangan ho makapagbenta pa tayo ng lupa. So,
Mr. Presiding Officer, sa tingin ko naman po ay hindi naman po natin kinakailangan, baka naman mapapag-aralan pa ng ating komitiba. Baka ho sa susunod na taon o pagkatapos ho ng 5 taon, baka ho mamaya 1,000 pesos na ho per square meter at talaga ho nagde-develop naman at nakikita ho natin na umuunlad ang lipa. Hindi naman ho siguro nangangailangan ng 11 milyones ang lipa para ho makapagpagawa ng isang programa o ng proyekto ho dito sa lungsod ng lipa. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, alam po naman natin, kumbaga, malaki po ang budget po ng lungsod ng lipa. Ganun pa man, wala naman po tayo nakaalat na budget para po sa pagbili po ng lupa. Ano po, tayo naman po, alam mo, kumbaga, kung ito po gagamitin, alam po naman natin na, kumbaga, nabili po natin to sa halagang 370. Bagamat hindi po ganong kataasan, ito naman po yung mabebenta natin na mas mataas ng konti doon sa normal na pagkakabili po natin doon sa lupa. Kumbaga, ibig sabihin po, ang city government po, bagamat wala po tayo sa real estate business na hindi po talaga natin kinakailangan kumita sa ating mga napagbili, tayo po, ang local government po ng Luzon na Lipa ay kumita na sa pagkakabenta po natin na 400. Ano po? At ito naman po alam natin na madami pa naman po tayong lupa na nakaano. Pero bagamat ito pong lupang ito ay talaga pong hindi napakinabangan, kaya ito po ang napili nila upang may pagbili, upang may bili po natin ng MRF facility. Dahil alam po naman natin ngayon, napakalaking problema po sa ating lungsod na Lipa ang basura. Ano? Tayo po ay bumabayad na gumugugol na malaking salapi upang kumontrata lamang o na ating mga magtatapon sa ibang lugar. Kung tayo po ay mayroong sariling MRF facility, ang lusod po na Lipa ay mas makakatipid. Hindi lamang po 12 milyones, hindi lamang po 11 milyones ang ating matitipid. Ano, mas malaki ang magiging savings ng lungsod na Lipa sa pagkakaroon ng sariling MRF facility dahil tayo na mismo ang magpoproseso ng ating mga basura dito sa lungsod na Lipa. Tayo po'y gumagastos ng more than 26 million para lamang kumontrata sa isang private na hauler na magtatapon ng ating basura. Kung tayo merong sarili, malaki ang masisave po natin. Kaya mas maganda po, Mr. Chair, by recommendation po ng ating appraisal committee na mas mabenta po natin itong lupang ito. Mr. Presiding Officer, itutuloy ko rin lamang po ulit. Nabanggit ho ninyo na tayo bibili uli ng property para ho makapaglagay ng MRF. At ito po ang ilalagay nga dyan sa property na yan, MRF facility. So ito hong property ito ay ang intention is sa MRF. Bakit ho tayo kailangan pang bumili ng property kung meron naman ho tayo na intention na ito ay gamitin na rin? Hindi ho kaya mas mapapamahal ang bibilihin natin property na yun ho'y gayon din naman ang gagawin? Samantalang ito hinaandito na at i-implementa na rin lamang, bakit ho tayo kailangan bumili pa ng isang property na paglalagyan? Siguro ako may mga narinig ho na ang property hong ito ay ayaw daw ho ata ng mga residente o ayaw ng barangay. Gaano hong kasigurado na ang bibilihin ho nating property naman ay papayagan din ng barangay na bibilhan natin? Paano kung hindi payagan? Ibig sabihin ho, ipagbibili uli natin at tayo hahanap uli ng ibang barangay para mapaglagyan ng MRF? So, para mabigyan ng linaw itong mga katanungan ito, ay siguro mas maganda na tayo ho ay magkameron ho muna uli ng isang committee hearing para naman ho malaman natin kung ano po talaga ang intensyon ng ating pong proponent o ng ating pong komitiba para ho, iisa na rin naman ho ang gagawin parehong MRF at parehong maglalagay ho doon, makakatipid nga ho sabi ninyo. Tapos kanina may nabanggit ho kayo na ito po ay babalik pa uli sa Sangguniang Panlunsod pagkatapos bigyan ng authority. Mr. Presiding Officer, kung atin pong matatandaan, tayo po'y nagpasa ng isang resolusyon, ang Sangguniang Panlunsod ay nagpasa ng isang resolusyon na pagkatapos magbigay ng authority sa ating city mayor, ay hindi na po dumadaan sa Sanggunian ang ratification. So, pagkabigay po natin ng authority, tuloy-tuloy na po ang bentahan ng lupang ito at wala na pong makakaharang dito at hindi na po kayang palangin pa ng Sangguniang Panlunsod. At yan po ay dahil sa ating resolusyon na ibinigay na po natin ang
posibilidad sa atin pong mayor na ibenta po ang lupa ho ng lungsod ng Lipa? Mr. Chair, ang tinutukoy ko po kanina na babalik sa atin kung sakasakali ay yung pagbili po ng lupa. Yun po yung muling pag-uusapan pa dito, gaya po na sinasabi ni Consel Bibong, kung maaari baka mamaya hindi ito papayagan. Kaya nga po, ito dadaan po sa isang committee hearing uli ng chairman po siguro ng kung sino man pong in charge, ang chairmanship po. At yan po yung muling pag-uusapan kung ito'y papayagan ng barangay. Pero sa ngayon po, ay meron po silang pinipili na lupa na ito po daw ay worth 6 million. Ano po, magkakaroon po tayo ng savings na 6 million again. Ano, na ito po yung mas magagamit pa po natin sa ibang proyekto pa dito sa ating Luzon na Lipa. Kaya ito po yung mas advantageous sa ating gobyerno kaysa naman po yung lupa ay nandyan lamang, hindi po napakapakinabangan. Ano po, yun naman po in black and white, makikita po natin ang mga perang papasok dito sa ating Luzon na Lipa. Ano, kaya mas maganda po na ito po ay ating, kumbaga, mabenta kaysa nandyan lamang na hindi napapakinabangan. So, Mr. Presiding Officer, itutuloy ko rin lamang ho. Ang sabi ho ninyo ay ang dadaan po ay ang pagbili uli ng ating pong lupa na bago ho. So, wala na hong pagkakataon pa uli na dumaan itong ibinebentang lupa dito sa atin. At pagkatapos nga ho natin bigyan ng authority, ay tuloy-tuloy na ho ang benta. At ang sabi nyo rin po kanina, ay hindi naman po ang hangarin ng ating city government ay kumita. So, magkakameron ho ng savings ng 4 na milyon kung 11 million ho ito bebenta, tapos ay 6 million yung bibilihin. Yun naman pala ho, hindi ho ang purpose ng city government ay magkameron po ng savings, hindi ho ang purpose ng city government ay magkameron ho ng kita sa pagbebenta ng lupa. So, yun ho ang bakit kailangan pa natin hong ibenta ang lupa ng Lipa. Tayo gahi wala na hong iniisip, wala na ho tayong plano na gamitin ang property na yan. Siguro naman ho sa dami ho na naglilingkod sa ating city, madami ho ang mag-iisip kung paano ho papakinabangan ang lupang ito at para na ho hindi ibenta. Ang halaga lamang po ng bibilihin ay 6 na milyong piso. Hindi naman ho siguro mahihirapan na kumuha ang city government ng 6 na milyong pisong pagbili ng bagong lupa. Ako po mismo ay sasama. Kung tayo po'y makakaipon, siguro tayo meron mga salary savings, meron tayong mga naipong pondo na hindi na kailangan magbenta pa para ho makabili ng panibagong lupa. Ako ho mismo ay sasama ho kung doon ho natin kukunin ang pondo ho para ho pambili. Siguro ho meron tayong mga pondo dito na lamang sa Sangguniang Panlunsod, ay meron ho tayong mga BIDAF na tinatawag, baka ho pwedeng iyan ho ibigay na ho natin kung hindi naman ho nagagamit. 6 na milyong piso ho lamang yan, magbebenta ho tayo ng lupa ng Lipa para lamang ho makabili ng 6 na milyong pisong halagang lupa. The Honorable Makasaet is recognized. Magandang umaga po, Mr. Chair. With regard lang po dun sa mga napapag-usapan kanina ni Honorable Joel Pua and Honorable Bibong Mendoza, I would just like to comment being po nung chairman ng APRO with regard dun sa mga budget kasi napag-usapan po kanina yung sa budget po natin. Unang-una, nung po tayo nag-budget late last year, syempre ho may mga programa na pinaglaanan at nung nagpasa ho ang mga bawat departamento ng kanilang mga proposal for their own budgets. So may mga nakasulat na po dyan kung saan po gagamitin. Although, alam naman po nating lahat sa pagpapatakbo syempre po ng ating gobyerno, hindi po natin minsan naiiwasan na meron po mga bagong lumalabas, mid-year or post-year or kung saan man po. At alam naman ho natin sa pagbabudget natin, ang pinagbabasihan natin ay yung mga trending from the previous years. So, syempre ho, kaya ho tayo nagkakaroon ng committee hearing na ganito, in my own opinion, at kung bibigyan ho ng otoridad ng ating Sangguniang Panglunsod, is also for the purpose na dun ho sa mga bagong pangyayari o bagong pagkakataon na lumalabas in between the year after po ng ating budgeting at pagpasa po ng ating current year budget. So, ngayon po, kanina ho, I think the question as regards kung may pagkukunan, yes, we have our existing budget at hindi naman po natin tinatanggihan at alam naman ho natin sa proseso kung makakakuha ng mga salary savings, yes. But then again, alam po natin dun sa mga
pag may mga natitipid po tayo, meron din tayong pinaglalaanan at the end of the year. Ano po yung ating mga pinaglalaanan? Yung mga 14th month pay, yung ating po mga bonus, at kung ano na pa po. At alam naman po yan dito sa atin sa munisipyo, para sa ating mga empleyado, ay doon po natin ina-allocate yung mga matitipid po natin per project, per program. Then next, kanina po napag-usapan yung issue as to where will we be using the proceeds of the property upon the sale of the property, saan po natin gagamitin yung proceeds. I think these are two different issues at hindi po dapat pinag-uusapan ang kung saan gagamitin ang yung pong ating proceeds ng property. Although it is a knowledge of everyone at nabanggit po kanina sa flag ceremony ng ating mayor na that the proceeds would be used to purchase another property which will be used accordingly for the materials recovery facility of the government. Ako po unang-una dun po sa ating MRF bilang pong isang kapitan at yung pong member ng ating yung ating pong komitiba na sa ating development committee. I think 2 weeks ago meron po tayong inaprubahan na realignment na 1.5 million para po dun sa ating mga MRF, dun po sa ating mga barangay. Why am I saying this? Kasi po, kita po namin sa barangay at nagre-report po yung ating mga kapitan, existing po yung problema po natin sa basura. At kaakibat ho nito ay kailangan po talaga na magkaroon ng MRF ang ating po mga barangay. At isa hong malaking MRF para naman ho sa bangkabuuan ng lungsod ng Lipa. Dahil ho, ang problema po natin sa basura, gaya nga ho, at dyan tuloy-tuloy ho yung mga development sa atin, pati ho yung mga subdivisions na inaaprubahan natin sa Sangguniang Panglunsod, hindi man ho nababawasan ng basura. Tuloy-tuloy po ang basura. So, I really see the need na magkaroon po tayo ng isang MRF na existent po na pang buong bayan. Kanina po, mabalik ako dun sa dalawang magkaibang issue. Una ho, dun sa sale of the property natin dito po sa atin sa Dagatan. Kasi ho, alam naman natin, nabanggit po kanina, ibabalik daw po ulit at magkaroon pa ng isang committee report. But then again, ano yung mangyayari doon sa committee report pa na mangyayari? Ipapatawag ulit natin yung appraisal committee. We will call the attention of the appraisal committee to determine whether or not the appraised value na ginawa po nila ay tama o mali. But then again, dumaan na po ito sa ating appraisal committee. At nagkameron na ho ng proposal ang ating appraisal committee na as long as it's not lower than the purchase value, hindi po ito disadvantageous on the part of the government. Yes, there may be some use o pwede hong mag-appreciate ang value niyan sa pagdating po ng pag nagtagal pa. Pero syempre ho, ngayon naman hong panahong ito, ay alam ho natin na meron ho sigurong willing na buyer. Siyempre, kaakibat ho, pag pinatagal ho natin yan, tatanungin din ho natin, meron bang willing na buyer sa mga susunod na panahon? But ngayon po, ay nandyan na, at may willing na buyer. I think, kita naman po natin, from 370 to 400, I think it's advantageous. And I think also, dahil dumaan po ito sa appraisal committee, there's nothing wrong doon po, dahil dumaan naman po doon sa ating appraisal committee. Tapos doon sa subsequent use naman ng proceeds po natin, tama rin naman po na ito naman ho'y totoong dadaan pa rin dito sa ating pong Sangguniang Panglunsod dahil iba hong issue ang pagbebenta at saka ibang issue kung saan gagamitin yung ating pong proceeds po nito. Na sa tingin ko naman po ay sa pagdaan muli dito sa ating Sangguniang Panglunsod ay makikita at doon po natin determinahin kung bibigyan ho ba natin ng otoridad o hindi kung saan ho gagamitin ang proceeds ng ating pong pinagbentahan. And I think po sa pagpapatakbo ho ng ating gobyerno kasama rin ho diyan yung maximization of the use of our resources. And I think this is one of the means ng ating pong ehekutibo na kung paano po ang kanyang paraan ng financial management dito po sa atin na kaya naman po dumadaan sa ating Sangguniang Panglunsod ay para po titingnan natin kung papayagan po natin o bibigyan po natin ng otoridad. So yun lang po, Mr. Chair. Yes, Mr. Presiding Officer. Doon po sa mga sinabi po ng ating pong kasama na ang ating pong ABC na si Konsehal JR Makasaet ay siguro po ako hindi ho makaka-agree doon sa pong sinabi niya na yung proceeds ay ng pinagbentahan ay hindi ho natin pwedeng pag-usapan ngayon.
o hindi ho natin dapat isinasama na rin sa ating usapin? Kasi po ang Sangguniang Panlunsod ay pag pumapasok po ang pera at magbebenta rin po tayo ng isang property, siguro kasama na kagad at kaakibat na kagad na dapat pinag-uusapan na rin kung aanuhin at saan gagamitin ang pera. Hindi ho maaaring ibebenta ho natin ang atin pong mga lupain dito sa lungsod ng Lipa na pag-aari ng ating gobyerno nang hindi ho natin alam kung saan pupunta, kung ano po ang mga susunod na gagawin. Kasi po iyan po ang ating sinumpiang tungkulin na ang pangangalagaan po natin ay hindi lamang po ang ating mga kababayan, kundi pati ho lupa, property, at ang buong city government po ay kailangan po natin. Kaya hindi po ako makakasama doon po sa statement pong iyon at kailangan po mapag-usapan din natin kung saan po natin dadalhin ang pondo ng Lipa. Ang pangalawa po ay, ang sabi po lagi ay ang ating pong, na tayo po ay na-submit na ng ating mga appraisal committee pero wala po tayong nakikitang papel na nilagdaan ng ating pong appraisal committee o sulat po sa Sangguniang Lungsod para humalaman natin ang tunay na presyo. Sa committee ba ho ba nung meron ng hearing ay verbal lamang nilang sinabi o binigyan po tayo ng dokumento para po doon sa appraisal niyan. Kasi kinakailangan ho hindi lamang po ang city assessor ang kasama sa committee ba, nandiyan din po dapat ang engineering, nandiyan din dapat po ang legal office o ata o kung sino pa ang kasama sa ating pong pagpapasa ng appraisal committee ng presyo para ho dito sa Sangguniang Panlunsod. At sana naman nga po ay ang akin pong hiling sa ating pong mga kasama, huwag po nating ipagbili ang lupa ho ng lungsod ng Lipa. At palagay ko naman, yan huy hindi lamang nga ngayon pinapakinabangan, pero papakinabangan din ho yan ng lungsod ng Lipa at para naman ho maiwan sa ating pong mga susunod pa na henerasyon. Maraming salamat po. Clarification lang po, Mr. Chair, with regard po doon sa hindi kailangan pag-usapan. Ako po, ang aking pong stand doon, hindi ko po sinabi na hindi po mababanggit. Ang aking pong gustong linawin po, yung proseso po, doon ho sa atin ho dito. Kasi iba ho yung pinag-uusapan at iba ang basihan at iba ho yung mga kailangan na tingnan na mga requirements pag tayo ay magbebenta at iba rin ho yung mga kailangan na requirements o yung atin hong proseso pag atin po nga alamin kung saan naman natin gagamitin yung ating pong mga proceeds. So that is what is meant ko po kanina at I just want to be clarified on that. Before po tayo mag-proceed, comment lang po from the chair. Kasi po ay nabanggit po kanina na tungkol po sa pagbebenta ng lupa sa Dagatan, bibili po ng lupa sa San Celestino. Maganda rin kasi po kabibigay lang po ito ng mga residente at mga kagawad ng Sangguniang Barangay ng San Celestino at kausap ko rin po kanina yung kapitan ng Barangay San Celestino. Maganda po maisama po ito sa pag-aaral ng komitiba tungkol po ito sa posisyon ng San Celestino regarding po sa paglalagay po ng MRF or landfill sa Barangay San Celestino. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, nandito po ang Committee Resolution number 001-2015 na ito po ay binigay po ng Lipa City Appraisal Committee. At dito po ay ito po ay pirmado ng unanimously approved ng ating pong mga miyembro ng Appraisal Committee na ni Ms. Leonida De Castro, Engineer Melinda Marcial, Engineer Juliet Andal, yung pong ating chairman ng Appraisal Committee. At dito po nakalagay po ang tinutukoy po ng ating ni Consel Bibong po na yung appraisal po na hinihingi, yung dokumento na hinihingi po. Ano? The Honorable Mendoza is recognized. Or do you want to request for a recess? Sige, Mr. Presiding Officer, I move for a 1 minute recess para makita ho yung document. I'm declaring a 1 minute recess para po matingnan po yung mga documents. Resume. The Honorable Puwa is recognized. So muli magandang tanghali na po sa ating lahat. So ngayon po kanina po inaulit ko po yung ating pong dokumentong hawak-hawak at ito po ipinirmahan po ng ating appraisal committee headed by the
Engineer Juliet Andan, at kabilang po dito ang ating po member ng Appraisal Committee na si Crisanta Villar from Treasurer's Office, Engineer Melinda Marshall ng City Engineering's Office. Ano po? At ngayon po bibigyan po natin ng pagkakataon si Engineer Juliet Andal upang may assure po sa atin na itong dokumentong ito ay ito yung kanilang napag-usapan at lahat po ng mga pumirma dito ay sila yung mga ang tamang signatory, ano po, Mr. Chair. So, Mr. Chair, I move for the suspension of rules. Before the suspension of the rule, the Honorable Mendoza is recognized. Yes, before we suspend the rules, Mr. Presiding Officer, sana po makita po muna natin ang pinangahawakan dokumento na sinasabi po nila na tama po, pwedeng pumirma ho ang mga representative. So, we can have our time with our city assessor. Comment lang po from the chair. Siguro po naman ay kanina ay naggawa na po ng paraan ng member ng sanggunian para po makita natin sa local government code or sa executive orders kung ano po ba talaga ang composition ng City Appraisal Committee. Wala po tayong makita, although gumawa po tayo ng pamamaraan para malaman. Siguro ngayon po yung time para malaman natin or mapakinggan ang stand po or opinion at ng atin pong city assessor. Mr. Presiding Officer, meron daw pong kopya ang city assessor na batas or circular or memorandum na pwede magpatunay na pwede pumirma ang representative ng city assessor, city treasurer or city engineering. So baka ho pwede makita ho muna natin. Rules suspended to accommodate our city assessor, Engineer Juliet Andal. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Ito pong amin pong ginawang appraisal report dito is ito na po yung usual namin ginagawa na ito pong appraisal committee, LIPA Appraisal Committee, ito po ay based sa under po ito ng Executive Order number 132 dated December 22, 1987. Ito po ang composition po nitong city appraisal is yours truly po, city assessor as chairman, at ang member po ay ang city engineer at ang city treasurer. The Honorable Mendoza is recognized. Pwede hong makikiulit po, city assessor, kung sino ang kasali sa appraisal committee? Yes po. Ako po bilang chairman, ang city assessor, ang city engineer po bilang member, at ang city treasurer po bilang member. So, that is under Executive Order number 132. 132 dated December 22, 1987. Narinig ko po kanina. So, very specific po na nakalagay po dyan sa inyong sinabing Executive Order na ang member or ang chairman is the city assessor. Ang atin pong members are the city treasurer and the city engineer. Yes po. So, sila po ang pumirma doon sa appraisal committee? Hindi po. Ay di ibig sabihin po ay specific po na binabanggit dyan sa batas, specific din ho dapat na sila ho ang nakapirma sa appraisal committee. Bilang chairman po ng appraisal committee, kami po naman sa appraisal committee bilang po isang engineer din po, yung representative ng city engineer, siya naman po ay may kakayanan at may kaalaman din po tungkol po dito sa mga true real property po. Hindi Same po doon sa
Salamat po, ma'am. Hindi ho kaya tayo sasala sa executive order kung ang nakaspecify po diyan ay mismong city assessor, city engineer, at saka city treasurer. Hindi ho kaya tayo sasala kung hindi po mismo sila ang pumirma at representative po lamang kasi very specific po ang nakalagay dyan. Hindi po binabanggit na any representative from the office of the city treasurer or any representative from the office of the city engineering. So, baka po tayo mamaya, kasi ito yung pagbebenta ng lupa at pwede po tayong mahabla dito ng graft and corruption, pwede po tayo dito na kung meron hong maghahabol, baka po ang Sangguniang Panlunsod naman ang sumabit kasi inaprubahan po iyan ng hindi po yung mga signatory na nakalagay sa executive order. Baka po tayo sa banda-banda diyan ay magkaproblema naman po kasi very specific ho under the executive order na city engineer, city assessor, and city treasurer po ang kailangan na mag-appraise po ng isang property. Sabi ko nga po, yun po may mga experience naman po yun. At the same time po, bago po kami dumating sa aming decision po, is ito po ay na-inspection nagkaroon na po ng inspection report ng ating pong mga license appraisers assessor before po kami dumating dito sa decision na to. So, ang Nagkaroon ibig po. sabihin po ay nagkameron ho ng precedence lamang na hindi ho sila ang pumirma rin doon sa mga nagdaan. Yes, sir. Oo, paano ho, baka wala hong naghabol noon, baka ho mamaya may maghabol ho sa amin. Pero, kailan po may nangyari na nagbenta ho ng property ang city uli? Before this? Wala pa po yung nabebenta yung city, pero yung pong mga barangay, marami po yung nakakapag-benta po at saka yung nag-acquire po ng mga barangay, dumadaan po lahat sa appraisal So, committee. this is the first na time- ang signatory po ay ito po Aha. yung first time na magbebenta po yung city. So, this is the first time ho na magbebenta ho ang city. Yes, sir. Nang ang pipirma po ay hindi nga po yung nakalagay diyan. Opo. Hindi ho kaya kami magkaproblema? Ayun po ay decision namin ng City Appraisal Committee. Yun naman po ay dumaan sa tamang proseso sa amin pong level. Ayun po ay pinorward namin dito. Hindi ko po siguro. Dahil kami po ay, pumirma po kami dahil yun po talaga ang aming ginawang trabaho. Pero pagdating po sa Pareho rin ho ba ang pagdidispose ng city with the appraisal committee at kung ito po'y dadaan sa ating COA? Wala ho bang guidelines na ilalabas ang COA sa pagbebenta ng property ng city? So far po, wala po kaming furnace. Kami po kasi ay pina-furnace lagi ng Department of Finance through BLGF. Pina-furnace po kami lahat ng mga executive order po regarding po sa assessment. Yes, Mr. Presiding Officer, I reserve my right again to question yung sa atin pong committee report. Thank you, ma'am. Address po ba sa ating city engineer? The Honorable Katipon is recognized. Sa city assessor. City assessor. Kasi ang doubt ho namin, first time ho natin, baka ho yung sinabi na executive order noong 1987 na the permanent position as department head ng assessor, as department head also ng city engineer at saka ng city treasurer. Kasi ang una nating titingnan diyan, yung function ng city treasurer. Kasi siya naman ay hindi appointed by the local government, siya ay appointed by the Department of Finance. So yung authority, noong yung pumalit sa kanya para mag-appraisal, so sino ang magko-confirm noon na siya ay authorized na mag-sign in behalf of the city treasurer? Ang alam ko po, ang assistant treasurer po ay designated din po ng Department of Finance. Designated ng Yes po. hindi ho local government ang Parang hindi po. so Parang finance din po ang assistant. finance. Yes, sir. So local government ho ata ay as item ng assistant city treasurer. Lasa ko yung signatory si executive din gaho. Hindi ho. Kasi ang city treasurer, ang appointing authority niyan ang Secretary of Finance. So yung assistant niyan
Kasi ito ho, hindi ho namin kami nag-a-against dyan. Ang amin ho dito, maklaro ho natin at baka ho madiskrasya ng ombudsman ay mawala nang matitira. Kaya ho, ang mangyayari diyan ay atin hong tingnan ng ayos kung authorized baga ito kayang nagpermang ito sa appraisal committee base sa executive order. Hindi na ho yung kung ano, ito ako naman ho sabi ko nga, ako'y pabor ho din sa pagbibili, sabi ko nga, ang importante lang, mas mataas naman kaysa doon sa binilhan. At ang purpose nito ay MRF, wag din laan sa San Celestino. Ano? So, yun ho, ang akin lang hong concern yung authority noong dalawang permanent position na alam naman ho nating sila ho'y suspendido sa ngayon. The Honorable Linatok is recognized. First, Mr. Presiding Officer, we would like to ask if there is any legal basis as to the representation of the city engineer and the city treasurer, provided that the date is March 9, 2015, wherein the suspension of the department heads of those departments are not yet suspended. So what is the legal basis for this personality to represent the office which they are acting on as member of the appraisal committee? Eh, ang nakalagay po dito ay resolution number 001-2015, March 9, 2015. Mr. Presiding Officer, for clarification. Engineer? Since nga po ito po ay naka-irradiate ng March 9, sasabihin lang po. Ayun nga pong naka-representative nila is mag-sign sa ano, sila na po yung nag-attend talaga. Before pa po masuspend, sadya pong naka-schedule na po ito, na sila po yung representative. Mr. Chair, if I'm not mistaken, it was only the suspension was served on June 3, 2015. This date is March 9, 2015. Ibig sabihin po, pagkatapos ng meeting ng Lipa City Appraisal Committee, parang napakatagal naman po, March, April, May, June, 3 buwan bago pirmahan. Eh, ang sinasabi po ay representative of the city treasurer, representative of the city engineer. Ibig sabihin, wala ang city treasurer, ibig sabihin, wala ang city engineer. Di ho ba? Eh, nandiyan naman sila. Simula March 29 and up to June 3. Ang nakalagay sa Executive Order of 1987 is that the city assessor, the city engineer, and the city treasurer, in which there are no provision stated that any representative can or may be the member of the Lipa City Appraisal Committee, Mr. Chair. Any member from the Sanggunian? The Honorable Makasait is recognized. Clarification lang po. Doon po sa inyong binanggit kanina na executive order, is there a statement saying na kailangan or specifically na department heads po lamang nung mga offices na yon ang pwedeng maging member ng ating appraisal committee? Hindi po naman talagang specific doon, although yun po yung composition ng appraisal committee, pero hindi po specific na talagang sila yung Na kailangan po yung department kailangang heads. department heads. Tapos next question po. Granting, coming from dun po sa argument ni Councilor Don Linatok, yes, this has been, the appraisal was made before the suspension of a number of department heads. Ito po bang mga komitiba po na ito pong ating mga pumirma na dalawa po, ito po ba ay may designation or inutusan po ba ng ating pong kanilang mga department heads para sila po ang umakto bilang members po ng appraisal committee? Since po na nagkakanda kami ng appraisal committee hearing, sila na po yung representative ng
member. Okay. Doon po sa atin ho namang mga sa barangay, kasi yung nabanggit niyo po kanina, this is the first time na ang city government po ang magbebenta. But there are a number of times na ang barangay po ay nagbenta na. Are these the same person who acted as members po ng ating appraisal committee na nag-pursue rin po yung kanilang pagbebenta? Yes po. Meron po bang naging problema sa ating Registry of Deeds? So far po, wala po. So, assuming po na wala pong naging problema doon po sa ating Registry of Deeds, is it safe to presume na ang legalities po nung atin ginawa po ng ating appraisal committee is considered as valid? Ayun nga po sabi ko kanina, dumaan po yan sa tamang proseso at dahil ito nga po ay sadyang sila na yung nag-a-attend nito, is okay po. Wala po nagiging problema. Wala po. Siguro po pwede rin pong tanungin natin ang ating pong Siguro, you may continue your line of questioning. Doon ho sa, there are a number of committees also standing in the city government. I think pwede ho namang ma-check ito. Sa Committee on Rules, are there also some instances na despite it being members, department heads po yung nakasulat na maging members, na meron ho bang mga pagkakataon na representative naman nila ang umaakto? Kahit ho department heads yung nakalagay. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Para po kayong malungkot diyan sa sulok. May the attorney makasait na si floor din, si attorney Hernandez Veloso. I could not think of any previous instance that we allowed or accepted an OIC or a designated officer in lieu of an acting or a duly designated department head, except as when that person has been explicitly sent to the Sanggunian to answer questions, when that person is not available. But as far as I could recall, in terms of documents, it has always been whoever is the person authorized, he or she should be the same person who would sign any document that should be forwarded to the Sanggunian. So, considering that we do not have any precedent of that situation, it is in my humble opinion that whoever is the person designated should be the person who also signs the documents that are being forwarded to the Sanggunian Panglungsod. Honorable Makasait. Meron po kasi sa statement kanina nabanggit na whoever is authorized by the person. So, is it safe to presume that if you're authorized at based po sa sinabi kanina, if you are authorized, then it necessitates or it is likewise presumed na valid din yung act nila kasi authorized naman. Kasi if authorized by the person who na nabanggit na sila dapat mag-attend, so under our rules, then under the law natin, pag authorized ka naman, so ibig sabihin, ginagampanan mo, the burden na ho yun nung nag-authorize kung tama o mali yung kanyang pagbibigay ng authorization. But the fact that one person is authorized, it necessarily means na kaya mo ino-authorize ang isang tao, may kakayanan yung isang tao at siya yung dapat doon na umupo at siya yung makakasagot dun sa mga tanong at gagampanan yung responsibilidad. Mr. Chairman, may ikon lang ako sa kay attorney. Kasi minsan may mga limited na authority ho ang isang ino-authorize like kung napansin ho ninyo, pagka ang city administrator ay nag-sign ng cheque,
ang may limit ho siya. Like, halimbawa, ang limit lang siya hanggang 200,000 to sign up the government check. Yung may maximum at ang full authority ay executive. So, siguro, ang function ng as a department head, baka ho mayroong batas na limited din ho yung kanyang function na ilalagay niyang acting, especially ho dito sa appraisal committee. Tingin ko wala naman ho itong kaduda-duda kung ito lang naman ho eh. Nag-iingat lang naman ho tayo sa Sangguniang Panlusod na baka itong mga nag-sign ditong dalawa ay hindi authorized ng executive order. So yun ang atin sanang pagbigyan ng pansin, yung 1987 executive order, para mas matibay nating maibigay yung para sa request ng executive. May ba? Tapusin po muna nila ang kanila pong ano. The Honorable Makasait is recognized. I agree ho doon naman sa sinabi ni ating Councilor Nilo Katipon that some departments or even the ating city administrator, sometimes it is clear na meron nililimitahan talaga yung kanilang functions. So, ibig sabihin nun, kung specific yung batas natin na nalilimitahan ang isang tao na ito lang yung pwede mong gawin, it presupposes na may dahilan yung batas natin kung bakit nililimitahan at bakit specific. Pero in this case po, gaya nga po ng sinabi, although stated ho dun sa ating executive order that na city treasurer, ganyan po, but it does not also provide any specific limitation na sila lang dapat, at it doesn't also state na ipinagbabawal na mag-authorize ng isang tao para umact in their behalf. So ito naman po yung katanungan lamang kasi parang silent po kasi. The Honorable siguro po ay balik na po tayo sa ating regular na session para po makaupo na si Engineer. Meron pa po ba kayo question? Tungkol po muna kay Engineer Mr. Presiding Officer, para ho pareho na lamang nilang masagot. Kasi ho, kailangan pa rin ho natin ang city assessor dito po sa aking sasabihin. Okay po. The So Honorable before we continue Mendoza the is regular session. recognized. Yes, kasi kanina ho ay tinanong ko po ang ating city assessor at ngayon nga po ay yung pa rin naman ho ang pinag-uusapan, yung tungkol ho sa position na nakalagay po sa ating executive order. Mr. Presiding Officer, can I just quote section 1A of the executive order number 132 dated December 22, 1987? Mr. Presiding Officer, the composition of the appraisal committee is number 1, the provincial city appraisal committee, provincial/city assessor as chairperson, provincial/city engineer as member, provincial/city treasurer as member. Very specific po na ito pong mga taong ito ang composition po ng appraisal committee. Kaya po siguro hindi na ho dapat pagtalunan kung pwede po ang mga representative nila. Kasi ito po, babasahin ko po yung kasunod po na sentence after ng composition po na yon. In a province where there is no position for provincial engineer, the public works engineer or the highways district engineer shall sit as member. Ibig sabihin po, kahit po may office of the provincial engineer at wala po ang provincial engineer or wala hong position, hindi ho po pwede na representative ng provincial engineer ang pumirma o ang composition ng appraisal committee. So it is very specific under Executive Order number 132 dated December 22, 1987 na kailangan kung sino po ang binanggit sa Executive Order, yun po dapat ang aakto as appraisal committee. Salamat po, Mr. Presiding Officer. The Honorable Makasait. Clarification. It was mentioned po na provincial ang ating pong nabanggit /city. Ngayon po, sino po yung papalit na nakasulat? Ang public works engineer or ang highways district engineer. So is it also stated doon po na kailangan ho na pag yun hong provincial,
pag wala po yung provincial engineer at wala po yung city engineer, automatic po talaga na yung the person itself isn't also capable of interpretation na wala po yung the office itself. Ang pinag-uusapan, kaya po ipinapapalit ay ang ating DPWH office. Yes. Ang So, binabanggit, yes, ang binabanggit so- din po dito ay yung mismong opisina ng yung mismong provincial engineer, very specifico na yun ang papalitan kung wala ang provincial engineer. Ang opisina po. Ang opisina ng provincial engineer. Office. Kung wala ang office ng provincial engineer. So, pag ang pinag-uusapan po natin ay office, iba na pong usapin pag office. At saka pag person. Pag yung tao na mismo. Kung yung pong nababanggit sa ating batas, absence of provincial office or the city engineering office, saka ho papalit yung ating DPWH. Pero ang nakalagay ho dito, if there is no position for provincial If engineer. there is no position. So, ibig sabihin mo, it necessitates na walang position o walang item position na provincial engineering office o city engineering office. Wherein, dito naman po sa atin, ay akin naman po yung mga tanong lang din at clarification po dun sa ating batas. Ibig sabihin no, kung merong office at may designation na provincial engineering office at saka city engineering office, ibig sabihin, hindi pa ho papasok yung papaltan ng ating DPWH. Kasi the office still exists. Pero wala rin hong sinabi dito na representative ng city assessor, city engineer, or city treasurer. Kasi okay. very specific ho na nakalagay dito Exactly. na sila po mismo. Pagka ho ba halimbawa sinabi ho natin na papuntahin natin ang city treasurer dito sa ating opisina, papuntahin natin ang city assessor, or papuntahin ho natin dito ang ating city engineer. Sige, ito na Pag lang. dumating ho ba ang assistant nila, ay sila po ba ang ating city engineer, sila po ba ang ating city assessor, at sila rin po ba ang ating city treasurer? Hindi So po. palagay ko, this is Representative clear. lang po sila, Representative lamang po sila. So this is very clear under the executive order that they mentioned the city treasurer, city engineer, and the city assessor. Hindi po nakalagay dito na ang opisina po or any representative of their office. Thank you po. Mr. Chair, sa akin po, ay atin naman po yung mga clarifications nga po dun sa ating executive order because it is silent. Ang una po, we're clear na ang interpretation po natin, I don't know if everyone would agree, kay Attorney Concon also, na if it's, ang pinag-uusapan po yung absence of office, ibig sabihin, ang pinag-uusapan natin yung opisina, yung function ng opisina. And it also necessitates that kung ang pinag-uusapan natin ay yung function ng opisina, kasama ho dyan, ano ho yung mga batas doon sa loob ng opisina. Pag wala ho ang isa at may in-authorize na isa, ibig sabihin no, it comes with it na authorized ng opisina. So, kung ano ho yung function na dapat ginawa ng isa, pag in-authorize ng isa within the office, ibig sabihin, authorized siya at gagampanan. Ngayon ho, ang question na lamang is whether or not there was an act or whether or not there was assurance na ginawa ba talaga nila ang kanilang dapat ginawa. Kung yung purpose ba ng functions nila ay ginawa ba nila o hindi. That's why, ang sunod ko po kasing line of question is, na sinagot naman po kanina ng ating engineer, ay una po muna, yung po bang mga ipinalit doon ho sa mga representatives are qualified and capable of doing the functions as assigned to the appraisal committee? Yes. Engineer? Yes po. Una po kasi, ano po ba ang engineering? Ano po ba ang rationale why we have an engineering office? Ano po ba sa tingin natin ang functions ng engineering? Bakit siya ang isinama as member of the appraisal committee? Yun nga po, kagaya po na sabi ko kanina, an engineer can function as appraiser being technically Capable. Yes, capable of the... So, upon signing ng representative po natin ba ng engineering ay does he assure na yung based on his technical capability and technical capacity ay properly appraised po yung... Kagaya din po yung sinabi ko kanina, bago po kami dumating sa committee hearing, is nagkaroon po ito ng ocular inspection for the appraiser, to assess the said property.
Sige. So, same analogy na lang po dun sa ibang mga komitiba. Then, lastly po, ay, since there's also no limitation na wala po talaga, na wala hong, parang pinaka-specific na nagmamandate na ito lamang dapat, it does not also necessarily mean na bawal mag-authorize. Yes po, sir. The Honorable Linatok. 1 minute lang, Mr. Presiding Officer. Yes, gusto ko lamang hong tanungin sana kasi nagbanggit po ng analogy si atin pong ABC. Siguro ho, hindi ho ang atin pong city assessor ang makakasagot doon po sa pagpapalit ho ng mga representative. Siguro ho, baka hindi po kayo ang right person correct me if I'm not mistaken kung kayo po ang makakasagot doon. Siguro, dapat siguro yung atin pong city legal officer ang atin pong imbitahin dito para ho masagot yung katanungan din po ni Attorney J.R. Makasait. Ang city legal officer po siguro ang pwede ho nating imbitahin. Suspended po ang ating legal officer. Eh di representative po ng city legal officer, ganyan din po ang nangyari doon Mr. Hindi po pwede ang representative ng legal kasi ang city legal officer po dapat ay abogado. Ang lahat po na empleyado ng legal officer hindi po abogado. So wala po siyang expertise na magbigay po ng kanyang comments or i-represent ang legal officer. Kayo po sa please lang po yun sa legal. Yung pong, kasi kaya ko lamang naman po na-raise din po iyon. Baka ho po pwedeng representative din ho ng legal officer. Katulad po ng representative din ng city treasurer at saka po ng city engineering. Analogy din lamang po iyon na akin pong binanggit at para ho maitugma natin ho doon sa ipinapasa ho ngayon ng appraisal committee. Salamat po na marami, Mr. Presiding Officer. yung pong kay Engineer Andal po ay kanya lang pong opinion as a long time employee po ng city assessor and head po ng appraisal committee. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, nais lamang po nating ipaulit muli sa ating chairman ng Lipa City Appraisal Committee. Although hindi po tayo naniniwala that the law in the composition of the Appraisal Committee is silent because it is explicitly written in the book and in the memorandum executive order series of 1997 that the members are the city assessor. It's not the assessor's office. It's the city assessor, it's the city treasurer, and the city engineer. Ano po? Tama po ba, engineer? Yes po. Apo. At wala din po sinabi doon na po pwede na maglagay ng representative who shall become a member of the Lipa City Appraisal Committee. Tama po ba? Yes, sir. Apo. Pero binanggit nyo po kanina na po pwede na yung opisina ay magpadala ng representative. Tama po ba? Ako ba po bumanggit? Nasa record po natin yung kanina. Apo. Okay. Honorable Linatok, with due respect po sa all members ng Sanggunian, medyo mahaba na po yung ating discussions and past 12 na po tayo. The proper thing to do ay mag-conduct na lang po ulit tayo ng committee hearing. Ang chairman po ng committee ng Land Use, together with the Commission on Audit, ang Appraisal Committee, ang atin pong representative from the various offices concerned ay mag-conduct po ng additional hearing para po ma-resolve yung issue regarding po sa appraisal committee. So we'll proceed po with due respect po sa members ng Sanggunian, sa may mga pending questions pa ay inyo na lang po siyang hawakan. At magkapasalamat po kami kay Engineer Andal sa pagbibigay po ng time para po sagutin ang mga queries ng mga konsihal. So session na resume. Business for the day, Mr. Secretary. Motion mo na lang for deferment. Mr. Chair, I move for the deferment of the committee report.
Any second? Committee report number House -2015-028 is hereby deferred. Business for the day. Business for the day. Number 1. Kapasyan adopted by Sangguniang Barangay, Barangay Kayumanggi. Tungkol saan? Barangay Affairs. Number 2, letter of City Administrator addressed to the honorable members of the SP through the City Vice Mayor. Copy of resolution number 03-2015 adopted by the Sangguniang Barangay of Barangay 3. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Isang kapasyang pinagtibay ng Sangguniang Barangay ng Barangay 3. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Mungkahing pagtibay ng ordinansang pang-barangay na nagbabawal sa lahat ng uri ng sasakyan, kagamitan o individual na nakakasagabal sa daluyan ng tao at sasakyan sa mga pampublikong kalsada at iskinita adopted by the Sangguniang Barangay, Barangay 3. Refer to the Committee on Barangay Affairs and Peace and Order. Ordinansa bilang 06-2015 adopted by Barangay What's the 3. point of order? Recess, Mr. Presiding Officer. Is that a point of order? Sige. Hindi na. I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. I move to adjourn, Mr. Any second, the secondary session is adjourned. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.